nagsabi na hindi nyo naman nakita pero nag-deliver naman. So, Ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, decision namin to buo. Nailahad na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang na Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Mamamayang Pilipino mahihirap. Saan namin pupulutin dun sa sunod na araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Kung ang pundo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. Neutral kami natin. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Siguro 3 beses sa isang linggo, dinadala namin yung mali-malitang tira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Aguado, nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo, nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Pasensya na, kasi kanina binulungan ako ni, hindi ko natuturo kung sino, medyo may security concern sila. So, kung pwede we will have to excuse themselves. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. They stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tapos marami nang nakalap na ebidensya, no, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. nagsabi na hindi nyo naman nakita pero nag-deliver naman. So, may ganun po ba na pabago-bago sa inyong mga statement? Wala po ma'am, kasi nasa kuha naman ma'am eh. Nasa affidavit naman po eh. Ang sinasabi po namin ma'am, hindi po namin nakita yung pinalit na dollar na kung binigay sa kanya. Ang sinasabi namin ma'am na totoo is yung nag-deliver mismo sa bahay niya po. Yung dun po sa pag-deliver kay BBM, bakit po parang hindi maibigay yung mga detalye? Pwede niyo ho bang masabi yung exact details? Nung delivery ninyo kay BBM, may nagsabi kasi na 2 maleta, naging 5 maleta. Bakit po nagbabago ang detalye? 5 malita po yung na dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Nandun lang po ma'am sa affidavit. Ang nakalagay lang po dun ay sumakay kayo ng eroplano, tama po ba? Tapos nagpunta kayo ng Ilocos. Yes po. Pero saan po doon? Pwede po bang humingi pa ng detalye? Saang bahay? Saang syudad? Lawag, Oo, Paway, Paway. Bigan. Alam niyo po kaya yung ganun dito? Pwede po. Yung ano po, may lake. Yun lang po yung May ano boss? yung may lake. May Lake. Sa lake. Ilog. Sir Gary, anong reaction niyo sa kung paano ito tinutugunan ng government ngayon? Kasi the last time kausap namin si Ombudsman Remulla, sabi naman niya, ang gusto niyang makuha from Atty. Levy Paligo din sa inyo, dapat tigisa ho kayo ng affidavit, hindi yung parang isa lang nakakatawan para sa 18. Ano po bang reaction niyo ron? Sir, para sa amin, sir, si attorney na lang po ang sasagot sa mga ganyang tanong, sir. Kasi sa amin, sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, decision namin to buo. Nailahad na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang na Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Mamamayang Pilipino mahihirap. Saan namin pupulutin sa sunod na araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Kung ang pundo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hiling namin about isa sa amin mo.
Kasi ang isang concern din po kasi may mga individuals, personalities na nabanggit ninyo, na nabanggit sa affidavit na dinamin po yung mga oppositionista ni na Duterte, sila Ilago, mga et al, mga Makabayan et al, Franz Castro. Is it safe to say na parang tinatarget nyo rin yung mga Makabayan groups o yung mga oppositionistang Duterte sa mga na-involved? Hindi, sir. Given the fact na merong isang kinarify si Dilima na sinabi niya na when you claim na nakatanggap siya ng maleta or ng sobre as mga paper envelopes ba yun or whatever, ang sinabi ni Dilima, she was still incarcerated at the time. So, don't you think na para bang tinatarget nilang yung mga critics ng dating administrasyon? Kasi it seems as if ganun yung naging kaso po. Ika nga namin, sir, neutral kami natin. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Totoo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Libby, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o saan korte. Basta nagsisinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Saka hindi po namin sila tinatarget, sir, kasi yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi nakikita namin doon, sir, na mga ka-meeting, then yung mga kuhan po, nakakatanggap. Tapos sir, siguro nagkataon na talaga na trabaho kami kay Rosaldi ko. Experience kami ganyan. Yung nalalaman namin. Siguro yan na sinasabi namin yung Pero paano po kayo napunta kay Congressman po? Kasi Pwede po ba natin mabalikan yung sa akin na part, nung pumunta ako sa kay Congressman Saldico, ay parang hinila ako ng nauna yung may kabats ako dyan na pumasok na. Parang siyempre, qualified ka din naging naging driver ka. Eh, ginila ko, nakapasok ko dyan. Sir, meron po bang nakapagsilbi sa inyo under General Anyo when he was the AFP chief? Meron po ba? Wala po. Wala. Pero kay Sir Jun Esperon, meron? Meron po dito isa. As NSA or Secretary of Defense mo ka nakalinis sa role? Can you give an exact date po ba kung kailan ito nakapag-serve under Esperon? Sa Chief of Staff po siya ng AFP. Yes. Thank you. 2006. Yes, po, sir. Thank you. Pwede po i-clarify kung bakit pa namin pinag-isip. Siya ginong sagir. Pwede pong paki-clarify po kasi lumalabas po ngayon sa balita na hindi daw po lahat located months Ako na po sasagot. Ma'am, sa 18 kami, 16 po yung Marines, apat na retired. Kasama yung papalpa. So, isang retired na Army sa isang reservist. So, 16 yung sa Marines po. Pero ang sabi po, apat ay hindi may. Hindi naman namin ginawa po yun, ma'am. Lumalabas lang yun sa mga social media na 14. Pero ang totoo niyan, 16 kami. Dalawa yung isang army saka isang reservist. Sir, ano masasabi ninyo? Parang, kasi nagko-cover din ako sa defense, medyo matagal din yung pag-confirm ng AFP if you're really part of the AFP o naging part of the Hindi na namin trabaho yan, sir. Sa kanila naman po. Kasi yung iba dyan, ilang taon na nakalipas, so mahirap ihalong katid. Hindi gaya sa panahon ngayon, computerized na tayo. Dati, yung panahon na yun, medyo manual pa tayo, sir. May dagdag ko na rin po dito tungkol po doon sa mga sinasabi nila na paninira tungkol sa amin na tinitignan kasi nila doon sa pagiging marino namin, sa pagka-marines namin, kung ano yung
naging problema namin kung bakit lumabas kami sa serbisyo. Marami pong dahilan sa pamilya, minsan sa may mga kaso, ganun po. Pero hindi yon basihan sa mga siniwalat namin tungkol doon sa mga pira na nasaksihan namin na dinideliver sa mga opisyalis ng gobyerno. Yun lamang po ang inaano ko doon, ma'am. Kinaklaro ko doon. Wala pong kinalaman sa pagkatao namin, sa pagkamarins namin, doon sa isyo ng anomalya sa pira na dinideliver namin sa kanila. Lalo po kanila po iyon, yung pag-deliver nyo? Sa akin, ma'am, sa part ko, dahil driver ako ni Boss Saldi, so ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses sa isang linggo, pinadala namin yung mali-malitang pira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Aguado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ni Kong Saldico. Yung kay Trillanes po, anong dineliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala po doon ay ni boss na si Mark Tiksay. Ba't alam niyo pong pera? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes doon po sa Antipolo, sa bahay niya po doon. Pero, again, nasilip nyo naman po yung laman ng mga maleta po? Or kay Mr. Tiksay lang po kayo nakikipag-contact? Alam namin, sir, na pera yung laman nun dahil pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yon. Piniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga pera na yon. So alam po namin na pera talagang laman nun. Nandun po kayo? Opo. Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Boss Saldi, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa'y nasaksihan ko rin, pamakyat ako sa taas, dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. So totoo po lahat yun, ma'am, ang issue na yun. At wala pong dinagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang. Yun po. Nag-deliver kayo kay Delimas? Tama po ba? Sa ibang mga kasama ko po. Yung nag-deliver kay Delimas. Kasi nakakulong daw po siya noon. Nakalabas na po kasi sa time na yan. Sorry po May Sam, pwede last question? Kasi may mga security. 5 minutes? Okay lang. Pwede Mga mga security. rasapro na din. Sabi po kasi ni 2022, nakakulong pa siya. Congressman De Lima, nakakulong pa raw siya. It was released, I think, in 2023, 2024. Basta, Around that time. yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 2025 po, sa townhouse. sa townhouse po. Lagi po siya doon. Sa meeting sila boss. Then, paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila ng paper bag. Paper bag. At paano niyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka alam po namin na pera yun kasi sinasabi po ng mga iima. Tsaka nakikita rin namin. Ano po yung townhouse? Pwede yung pakilinaw? Townhouse, yun po yung meeting place po nila. Saan po yan? Unit 8 or 9, Townhouse, McKinley, Forbes. Kanino po kay speaker po ba yan? Hindi po namin alam kung kanino, ma'am eh. Basta doon po lagi ang meeting place.
lahat po ba kayo naging driver o umakto bilang driver din yung sabi ko? Driver security po. Kayong lahat? Halos lahat po, Halos sir. lahat. Driver security. Marunong po kaming mag-drive. Opo. So, pwede kayo mag-react sa sinabi ni Ombudsman Remulla na ano naman daw kung nakipag-meet siya kay Trillanes, natural lang daw na init niya kasi kailangan niyo protektahan daw yung mga testigo na Pilipino para nga po sa ICC. Dinay po ni Senator Trillanes po yun eh. Sir, yung tungkol po doon sa sinabi niyo, sir, dinideny po ni Senator Trillanes po yon. Ngayon po, nagsalita si Ombudsman, Sir Remulla, na totoo yun. So bakit niya pinapasinungalingan? Saka sir, dinidiscredit niya kami na hindi totoo yung mga sinasabi namin. Eh, buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Yun po. Pero meeting lang naman po yun, ano? Sorry. Meeting lang naman po yun. May nakita ba kayong kakaiba? Nagkita lang ba? O may nakabot? Sa part ko, ma'am, kasi ang kwan kasi ng conversation ng kwan namin, ng group chat, na namumonitor po namin yung mga bawat tasking, kung saan sila, ganito ganon, kung sino yung security doon. Yung masasabi ko dyan, ma'am, nag-meeting sila sa bahay ni Sir Remulla. Pero sir, kanina binabanggit nyo yung credibility nyo. Gusto namin malaman, ano yung motivations po ninyo? Sino yung nagpupondo sa inyo, sumusuporta sa inyo? Bakit ito ginagawa, yung timing and all? Sir, wala po. Ang totoo, wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino, sir, nasa label po kami, hindi kami lumapit kung kahit sino. Nasa label po kami ng gobyerno. Ang sinasabi lang po namin dito ay tungkol doon sa mga anomalya na nangyari sa flood control, sa mga pera na dinadala namin sa mga matatas na opisyal ng gobyerno natin. Doon lamang po, yun lamang po yung kwa namin. Wag po nila kaming sirain na ganito ganon. Yun nga po, porket discharge kami sa Marines, may mga ganito kami, wag nilang isali yun doon sa mga ambag namin, doon sa trabaho namin kay Boss Saldico noong mga panahon na yon. Dahil po, yung mga pira talaga naman na nangyari ay nalaman po natin na galing sa flood control yon. So natanggap po nila yon. At totoo po lahat. Hindi lang po siguro sa flood control project yung pira na yon. Sa ibang mga project pa na dapat mapakinabangan ng taong bayan. Yun po. Pasensya na kasi kanina binulungan ako ni, hindi ko natuturo kung sino, medyo may security concern sila. So kung pwede we will have to excuse themselves. Or identify their names na lang. Sige, kilala na lang siguro. Sorry, pwede ko bang pa-identify? I'm former Sergeant Orbilio from Philippine Marines. First name po? First name? Dante Orbilio. Dante Orbilio. Ordilio. O-R-D-I-L-L-O. Ay, Orbilio. opo. Ako po si Technical Sergeant Vinis Buluntate, Philippine Navy Marines. Retired po. Sir, sandali. Hold lang. Hold lang. Hindi, ano yung mic? Walang salita lang sa Mga salita lang. Nakain sa Navy, sir. Sir, pakiusap na lang. Ako po pala si Master Sergeant Christopher Esquivel, Philippine Navy Marines, retired. Bellard Tupi po. Rosebert Copan. Rosebert, ano po? Waupan po, ma'am.
Oban, P-A-P-E-N. Woban, Whiskey Alpha Uniform Papa. Oban. I am Private First Class Cristian E. Elado, Philippine Navy Marines. This is not just about a my military background or our military background. This is just about the corruption of our society and our community. Thank you po. Cecilio Larodel Jr. po, ex-Marines. I'm Rene Boy Julian. I'm Romel Galapon, retired Philippine Army. Yes, sir. Fidel Corpus. Former Marines. I'm Jody Tajoko, former Marines. Nasaan po ito? Sinecure rin lang yung sarili nilang pamilya, sir. Bakit, sir? Bakit? Kailangan- Sa sitwasyon namin ngayon, sir, ma'am, kailangan namin talagang pangalagaan yung seguridad talaga ng aming pamilya po. Hindi na magandaan sir na medyo alanganin sa oras, kaya kami lang yung Maraming salamat po, sir. Bakit? Ano yung threat? May threat ba kayo ngayon? For security reason na lang po sa amin. May natatanggap na po ba kayo? Hindi. Ma'am, okay na po, ma'am. Direct threat Last, po? last question po. Kung sakaling magkakaroon po ng Senate or House investigation, haharap po ba kayo? Dadalo kami sa dadalo po. Yes po. Sige po. Thank you. Maraming salamat po.